I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Nako mga bes ha, nakikita nyo yan, syempre pera po yan. Bakit? Nako, syempre ang mga Marcos loyalists and supporters, Filipinos and OFW, na talagang sumusuporta sa kay Pangulong Marcos Jr. Natural mga kababayan, maraming matutuwa. Nakaka-overwhelm talaga si Pangulong Marcos Jr. Ito po yung mga pangulo na talagang hinahanap natin, no? Grabe yung skills nito. Talagang magaling mamuno. Kung ano ito, babasahin ko po sa inyo mga kababayan, okay? Pera. Nako, magkano ba utang ng Pilipinas na iniwan ni Digong? 7 trillion, di ba? O yung mga major project niya. Mayroon ba? Ilan bang major project niya? Sabi kasi ng GMA, 119 na major project. Ang mga project ni Digong, 12 lang ang natapos mga kababayan. So dahil dyan, sabi nila bakit lumubo ang utang ng Pilipinas? Kung ang reason daw ay ang pandemic, ang dami naman po nagdo-donate, no, ng mga gamot galing sa iba't ibang bansa. Nung nagkaroon po ng paghearing sa Senado sa Parmali, no, ang sabi ni dating Senador Gordon, 11 billion ang nawala, no. So ibig sabihin parang nakurakot ganon. No, sa panahon ni dating Pangulong Digong kasi talamak ang kurakot, ang corruption guys, lalo na sa PCSO, yung pagdinig sa Quadcom na itanong ni Congressman Dan Fernandez kay Garma na 90 billion po ang nawala ng pera ng PCSO. O, di ba? Grabe. Ang kurako, tapos marami pang project na baldado. Ibig sabihin, palpak ang mga ibang project ni Digong, no? Yung mga unfinished project ni Digong, si Pangulong Marcos Jr. ang nagtuloy. Ilan lang naman yun, pero natapos na po yun. So, dahil dito mga kababayan, itong pera na ito, malalaman po natin dito kung gaano kagaling si Pangulong Marcos Jr. Ito, basahin po natin mga kababayan ha. Ito po, courtesy po ng Philippine Star. Ito, basahin po natin sabi, utang ng bansa malapit na mabayaran. Ay, wow, grabe. Last 2023 mga kababayan, no, bago magtapos ang taon, ay nakapagbayad po ang ating mahal na Pangulong Marcos Jr. na mahigit 1 trilyon na utang ng bansa, no? So, the best talaga. Ito po yung mga pangulo na talagang hinahanap natin. So, basahin ko ito mga kababayan. Ano po ang sinasabi dito, no? Obvious. Sa maraming pangulo na nagdaan, mga kababayan, take note. Mayroon ba kayo nakikita na ganitong klaseng pangulo na nagbayad ng utang? Wala. Si Pangulong Marcos Jr. lang yan. Mayroong ganyan, no? Tingnan nyo naman. Sabi po dito mga kababayan, sa kabila ng mga hamon na sa ekonomiya, ipinakita ng Administrasyong Marcos ang kahusayan sa pamahala ng utang ng bansa. Umabot na sa 1.86 trilyon ang mga bayad sa utang ng gobyerno hanggang sa katapusan ng Oktubre, na halos 92% na ng target na bayad para sa 2024. Ang hakbang na ito ay nagpapakita ng malasakit at responsibilidad ni Pangulong Marcos Jr. sa pamamahala ng pundo na nagbigay ng positibong indikasyon para sa matatag na ekonomiya. O, di ba? Sa kayo makikita niyan? Di ba? Last 2023 nagbayad po ang Marcos administration ng utang. Sa totoo lang, no? Kaya nga sabi ko, nasa tamang landas ang Pilipinas sa pamuno ni Pangulong Marcos Jr. at walang sinumang na nagdaan ng mga pangulo ng Pilipinas na kasing tulad ni Pangulong Marcos Jr. Wala sila sa level ng pamumuno ni PBBM. Sa totoo lang, real talk po tayo dito. Si Digong, utang ng utang hanggang lumobo. Narinig nyo ba na nagbayad? Kahit man lang 2 trilyon, wala. Wala. Bagkos, maraming nakulimbat sa mga ibang ahensya tulad ng PCSO o sa Parmali. 11 billion na kinabang dyan yung mga Chinese na sindikato. Di kayo naloka.
O dito, tuloy, tumaas ng 25.7% ang mga bayad sa utang kumpara sa nakaraang taon kung saan ang malaking bahagi ng bayarin ay inilaan sa pagbabayad ng prinsipal ng utang. Tingnan nyo nga, o di ba? Na nakatulong sa pagpababa ng utang sa bansa sa kabila ng pagtaas ng interes. Naabot ng gobyerno ang 96.8% ng target na bayad sa principal, patunay ng matatag na plano sa pagbabayad at pagpapabuti ng pundo. Tama yun. Siyempre magaling din ang mga sekretary nila ni Pangulong Marcos Jr. Almost lahat, no? Magaling mga sekretary niya. Tsaka isa pa, di kalidad yung mga gabinete niya, sa totoo lang. Yung hindi tulad ng iba, kumukuha ka ba naman economic advisor mo, check kwak pa. Sa ilalim ng pamuno ni PBBM, hindi lang pagbabayad ng utang ang natutok, kundi ang pagpapalago ng ekonomiya at ang mga proyektong makikinabang ang bawat Pilipino. O di ba obvious? Obvious na obvious yung kanyang magandang pamumuno sa kabila po ng paninira ng mga DDS sa Marcos administration. Ayan ba ang totoo? Yan ba ang weak leader? Ngayon dito nyo makikita kung sino talaga ang totoong weak leader. Tingnan nyo. Ang totoong weak, yung hindi nagbabayad ng utang ng bansang Pilipinas, utang ng utang, pinalubo ang utang ng Pilipinas, hindi man lang nagbayad kahit 1 trilyon. Wala. Si Pangulong Marcos Jr., pangalawang taon na ito na nagbayad ng utang. Saan kayo makikita ng ganyan? Sasabihin nyo, weak leader, walang nagagawa. Yan ba, hindi malaking achievement yan? Sa isang pangulo na nagbabayad ng utang? Ay, bihira lang ganitong klaseng pangulo, oy. Si Cory Aquino, nagawa niya ba yan? Si Ramos, nagawa niya yan? Gloria, nagawa niya ba yan? Except lang sa Estrada kasi wala pang ano yun eh. Di ba? Si Noynoy, si Panot, nagawa niya? Hindi. Lalo na lumala, si Digong, pinalubo niya utang ng Pilipinas. Si Digong ba nagbayad ng utang? Hindi. Ang ginawa niya, pinalubo niya ng pinalubo. Pero 7 trillion, saan kayo makakita niyan? Laki So, dahil dito mga kababayan, sino ba naman hindi makapagsabi na, wow, galing talaga na mamumuno. Ay, yung mga DDS lang. Hindi nila in-appreciate yan. Hindi nila in-appreciate yung ganyang klaseng good news. Lagi nga natin sinasabi, ang Pangulong Marcos Jr., napakagaling talaga. Total package na talagang itong Pangulo na ito. Tapos sabi ni Sara Duterte, hindi na magaling na mamuno si Pangulong Marcos Jr. Siya kaya, 'di ba? Nasaan yung 612.5 million? Will Naldals niya? Hindi kayo naloka. Kung makapaghusga, malinis ba? Sabi nga, bago kayo maghusga, siguraduhin nyo malinis ang pagkatao nyo. Pero pag kurakot ka number 1, wag ka na mamuna kasi nakakahiya ka. 'Di ba? Totoo 'yan. So nakikita nyo dito mga kababayan, utang ng bansa malapit na mabayaran. Kasi mga kababayan, ang Pangulo, yung mga iniwan ng mga past administration, siya po ang mag-aayos. 6 years kulang po 'yan. Kaya hangga't maaari, kung pwede lang sana gawin si Pangulong Marcos Jr. Pwede nating gawing 12 years or 20 years mamuno, siguradong gagandang bansa na ito kung siya ang mamuno, mga besa. Sa totoo lang, sa kabila ng mga hamon sa ekonomiya, ipinakita ng Administrasyong Marcos ang kahusayan sa pamamahala ng utang ng bansa. Umaabot na sa 1.86 trilyon ang mga bayad sa utang ng gobyerno hanggang sa katapusan ng Oktubre, na halos 92% ng target na bayad para sa 2024. Wow! Saan kayo makikita niyan? So, para kompleto detalyado ng husto, ito, basahin ko itong isang post ng Philippine Star, okay? Kung nakikita nyo dito guys, the Philippine Star, okay? Yan po ang source natin. Government settles 91.6% of debt service for 2024. Shout out sa mga DDS.
na magaling manira sa Marcos administration. Ngayon, sampal sa pagmumuka nyo yan. Kasi yung puon nyo, hindi nagbayad ng utang. Pinalubo niya ng pinalubo. Pero hindi marunong magbayad ng utang. Di ba? Saan kayo makakita niyan? Di ba kakahiya yung paninira nyo sa Marcos administration? Ngayon, sinong pinakamagaling mamuno? Ang pinaka-the best na mamuno or president sa kasaysayan ng Pilipinas ay dalawa lang yung mag-ama. Marcos Sr. at saka Marcos Jr. Di ba? Tingnan nyo naman, government settled 91.6% of debt. Service for 2024. Saan kayo makakita niyan? December 16, 2024. Naku, talaga naman, mahiya-hiya naman kayo sa mga paninira yung sa gobyerno. Yung puon nyo hindi marunong magbayad ng utang, bagkos, kinurakot. Kinurakot pa yung yung sa DepEd. Talaga, Biro nyo, mga kababayan, saan kayo makakita ang ganitong klaseng pangulo? Si PBBM lang, pinaka-the best na president sa kasaysayan ng Pilipinas. Si Pangulong Marcos Jr. sa totoo lang, except lang yung ama niya. Biro nyo, magbabayad ng utang niya. Di ba? At least, nakikita ng sambayan ng Pilipino. Di ba? Na nagbabayad ng utang ang gobyernong Marcos. At least, nakikita nyo. Ang pera ng bayan, hindi nasasayang. Ibinayad sa mga inuutang. Di ba? Ng pamahalaan. Marunong umutang. Marunong nagbayad. Yan si Pangulong Marcos Jr. Hindi natin makakalimutan itong Pangulo na ito. Sa totoo lang. Ito. Ano sabi? Data from the Bureau of the Treasury showed the government's raised its debt payment by 25.7% from the 1.48 trillion in the same period last year. Yan po yun. Yung binayaran ng gobyerno, yung binayaran ng Marcos administration ng utang nung last year, 1.48 trillion. You see? Ngayon magkano binayaran niya? Nasa 1.8. Umakyat ng umakyat. Malaking yun guys, malaking achievement under the Marcos administration. Dito nyo makakita ang isang pinuno talagang may concern. May malasakit. Sa kabila po ng mga pagtaas ng bilihin na sinasabi nila, actually sa amin guys, makikita nyo mga gulay na kahilera dito. Ang mumura galing bundok. Ang mga mahal lang, yung mga pangunang bilihin, natural December. Talagang nagmahalan yan. Hindi na lingid sa ating kaalaman. Alam nyo, ang pagmahal mga ibang bilihin, natural yan. Nasa makabagong panahon tayo, sa totoo lang. Wala na tayo sa 1980s or 70s. Yan Ito po yung utang na binayaran ni Pangulong Marcos Jr. noong last year, 2023, October din. Every year yan. Every year yan, nagbabayad ng utang si Pangulong Marcos Jr. hanggang matapos ang sa kanyang termino. So, ibig sabihin, mga kababayan, talaga naman magaling din ang mga, yung mga gabinete niya dyan sa DOF, sa Treasury. Di ba? Grabe. Saan kayo makakita? Nakakamangha itong ginagawa ni Pangulong Marcos Jr. Sa totoo lang. Yan Manila, Philippines, the Marcos administration increased its debt payment to 1.86 trillion as of end October, settling more than 90% of its program obligation for this year. You see, from 1.48 trillion last year, ngayon 1.86 trillion ang binayaran na utang. Sos, Mariusip, Santa Clara, Marimar. Nakaka-amaze din naman talaga ito si Pangulong Marcos Jr. Kaya mahal siya ng taong bayan. Dahil magaling siya mamuno. Yung mga hindi bumuto sa kanya, talaga napahanga niya. Data from the Bureau of Treasury. Yung mga hindi maniniwala, pumunta kayo doon. Tanungin nyo doon sa Bureau of Treasury. Showed that government raised its debt payment by 25.7% from the 1.48 trillion in the same period last year. Makakita yan. May video po ako yan. Binalita ko po yan.
Last year. You see? As of end of October, the government had settled 91.6% of its total debt service for 2024, which is at a record 2.3 trillion. This is divided into 77-23 mix in favor of domestic creditors. Wow! Wow na wow! Di ba? Marunong maghiram si Pangulong Marcos Jr., marunong din nagbayad. Yung isa, magaling umutang, pinalubo, hindi nagbayad. Di ba nakakaya yan sa mga bumabati ko sa Marcos administration? During the 10 months period, 56.6% of the debt service was for amortization or the settlement of the principal amount at 1.22 trillion. This is 27.3% higher than the 958.96 billion paid in the comparative period. What the heck? Diba? Mapapawaw ka talaga kay Pangulong Marcos Jr. Shout out sa mga Marcos loyalists and supporters, Filipinos and OFW. Shout out po sa inyo mga beswa. Ayan, ano po ang kapalagayan nyo? Ay, ako, masaya ako. As such, the government has returned 96.8% of the 1.22 trillion worth of principal to comply with the amortization of the program for 2024. Wow, na wow ka na lang talaga. Interest payments, on the other hand, grow by 23% to 638.68 billion from 519.11 billion in the January to October period last year. You see? Taas eh. So, ibig sabihin, maganda ang daloy talaga ng ekonomiya ng bansa. You see guys, kilalang kilala na tayo sa buong mundo. Pinupuri nga yan si Pangulong Marcos Jr. ni yung tawag dito, yung presidente ng Vietnam. Magaling daw sa mamuno talaga. Ano po ang kapalagayan nyo dito mga kababayan? This is equivalent to 83.7% of the expected 763.44 billion spending earn mark for interest payment for 2024. Diba? Kahit papaano, nakapagbayad ito si Pangulong Marcos Jr. Saan kayo makikita? Biro mo iniwan sa kanya 7 trillion plus. Sabihin mo plus yung ng mga nakaraang mga administrasyon. Naging 13 trillion plus. Yung mula ka 1986 hanggang kay Panot. Ang utang ng Pilipinas is 6 trillion plus yun. Nung dumating ang administrasyon, dinagdagan niya ng 7 trillion. Di kayo naloka, pinalubo niya ng pinalubo, hindi naman gumanda ang bansa. Di ba wala naman asenso ang Pilipinas sa pamumuno ni Digong, bagkus, ang daming pinatay. 30k plus ang mga namatay. Sa war on drugs. Di ba? Spending on amortization goes to returning the loan principal. See? While interest payment go to the complying with the interest obligation. Yun ang maganda. Mababayad ka ng interest. Ay, grabe ito guys ha. Wala na ako masabi dito kay Pangulong Marcos Jr. Kaloka. For amortization, the bulk of the amount of 83% amounting to 999.74 billion was remitted to the domestic creditors. Wow. The remaining 222.22 billion in principal payment went to the foreign source. Wow. Saan kayo makikita yan? Local and local and international guys. Tama ba ako? See? Saan kayo makikita ng ganitong klaseng pamumuno? Nakakahanga talaga si Pangulong Marcos Jr. More than 70% of the interest payment at 453.46 billion were issued to domestic creditors. See? Broken down, the government paid
the interest for 296.49 billion in fixed rate treasury bonds, 117.87 billion in retail T-bonds, and 28.4 billion in treasury bills. Ay wow ka, social best. Ano pong kapalagayan nyo guys? Grabe ano, galing. The treasury sells government's securities every week to generate funding for public programs and projects. Short-dated T-bills have tenors of 91 days, 182 days, and 364 days, while long-term T-bonds have maturities of up to over 20 years. Wow. Aside from the payment to local lenders, the government settled 185.22 billion in interest owed to foreign financiers in the 10 months period. Wow, grabe. Tindi talaga ni Pangulong Marcos Jr. Pag ganyan dadami talaga mag-i-invest dito sa Pilipinas ng mga banyaga. Biro nyo yan guys. Ako talagang natutuwa ako dito sa kay Pangulong Marcos Jr. Sa totoo lang. Kaya naman fully support tayo. Yung mga videos natin, mga legit lang yan hindi fake yan. Oh, you see? Congratulations sa mamamayang Pilipino. At least alam nyo kung saan napunta ang pera. Nagbayad ng utang ang Marcos administration. Oh, di ba? Di tulad ng iba, binulsa siguro. Oh. Hay. Tawa lang ako sa mga bumabati ko sa Pangulo. Ay nako, magpasalamat na lang po tayo kasi may Pangulo tayong magaling mamuno, sa totoo lang. Well, anyway, bihira ka makakita ng ganitong klaseng pamumuno. Dekada na guys, walang nagbabayad ng utang, kundi si Pangulong Marcos Jr. Last year, nagbayad siya ng utang. Ngayon, nagbayad na naman. Ay, di kayo naloka. Abangan natin next year. Babayad na naman yan. Yan naman ang sinabi niya Babayaran niya unti-unti kahit papano habang siya ay namumuno. So, yun, mga kababayan. See? Congratulations po sa Marcos administration. And of course, sa pinakamagaling na Pangulo sa buong mundo, si Pangulong Marcos Jr. na nagbabayad ng utang niya. Di ba? Kahit sa ibang bansa siguro hindi ganun. So, yun guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye 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 and babus. God bless Philippines.